Ang kwentong ito ay nagsisimula sa isang lalaki na masyado ang galit sa kanilang demonic cult dahil ang isang kahanga-hanga at talentadong disciple na katulad niya ay ipinadala sa nangungunang Orthodox sect dito sa Xuando Temple upang maging isang espiya, at dahil din dito ay hindi nga siya makapaniwala sa ginawa nilang hakbang, kaya naman napapatanong siya kung sa tingin daw ba nila ay maaaring maging isang espiya ang sinuman. Ang Xuando Temple ay ang siyang nangunguna sa pagiging matuwid na immortal sect sa daigdig, kaya naman kilalang kilala ito bilang isang Orthodox sect. At dito nga sa Xuando Temple, ay nagsisimula ang lahat sa pag-absorba ng tinatawag na merit chi, mula sa chi refinement stage, at wala naman daw sanang problema sa ating bida, ang pagpapalit niya ng pamamaraan sa cultivation. Pero sa kasalukuyan nga daw, ay isa siyang prodigy at talentadong demon cultivator, bukod dun ay tinahak na nga niya ang landas ng demonic cultivation, at ang pamamaraan nila ay sa pamamagitan ng pag-absorba ng blood evil chi. At dahil nga sa nagyuumapaw na blood evil chi ng ating bida, ay talaga naman daw na hinangaan siya ng lahat, matapos siyang makapasok sa kanilang sekta, kung saan maging ang mga kababaihan ay talaga namang nahuhulog at nahuhumaling na din sa kanya. Pero ngayon, ay puwersahan nga siyang pinadala upang maging isang espiya, bukod dun ay mapipilitan din siyang baguhin ang pamamaraan na ginagamit niya sa pag-cultivate, dahil ang kasalukuyan niyang pamamaraan, ay hindi angkop sa mga techniques dito sa Xuando Temple. At sa kasalukuyan nga daw, ay malapit nang magsimula ang pagsusulit para sa mga nais maging inner disciple, at ang susi upang makapasa sa pagsusulit na ito, ay ang dami ng merit chi na naabsorba ng mga disipulo. Ang merit chi ay naiipon ng mga disipulo sa pamamagitan ng mga mabubuting gawain o pagtulong sa mga nangangailangan, kaya naman kung patuloy sa paggawa ng mabuti ang mga disipulo ng Xuando Temple, ay magkakaroon sila ng good karma, at mas tumataas ang merit chi sa kanilang katawan. At sa assessment nga daw na magaganap sa Xuando Temple, ay gagamitin nila ang Chi Gathering, Grand Array Technique, upang tulungan ang mga talentadong disipulo nila, na makondense ang kanilang merit foundation. Bukod doon, ay tinutulungan din nila ang mga ito, upang direktang makapag-breakthrough sa foundation establishment stage. Kaya naman napakalaking benepisyo umano ito, mula sa nangungunang matuwid na immortal sect sa daigdig, para sa mga talentado at nagsisimula pa lamang sa pagtahak sa landas ng cultivation. Sa kasalukuyan nga daw, ay nasa chi refinement stage na ang ating bida, bukod doon ay nasa peak na din siya ng refinement stage, pero ang problema, ay wala siyang kahit nakatiting ng merit chi, dahil ang meron lang siya ay ang blood evil chi, na maaari ding maging dahilan ng agaran niyang kamatayan, pag natuklasan ito ng mga nakakataas sa Xuando Temple. Sunod ay nagpakilala nga sa atin ang ating bida, bilang si Ji Changsheng, at sinabi na medyo mahirap umano ang naging kwento ng buhay niya sa simula, dahil ang akala niya ay napunta lamang siya sa sinaunang panahon, o daigdig na wala pang kaalaman sa mga modernong pamamaraan. At dahil nga sa kanyang mga modernong kaalaman, ay inakala niyang madali lang para sa kanya, ang pagmanipula sa mga mayayaman at magagandang kababaihan, kung saan ay hindi na din niya kailangan pang sumailalim sa mga pagsusulit, upang maging isang top scholar, at maabot ang tugatog ng daigdig. Pero taliwas nga ang lahat sa kanyang inaakala, dahil sa daigdig pa lang ito ay mayroong mga immortal cultivators, kaya naman matapos niyang matuklasan ito, ay agad niyang pinagplanuhan ang pagpasok sa isang immortal na sekta. Agad nga din daw niyang inumpisahan ang pag-ensayo at pagpapalakas sa kanyang katawan, pero bago pa man maisakatuparan ang kanyang mga plano, ay sinugod ng mga heavenly demon cult disciple, ang lugar kung saan siya ay nananatili mula nang mapunta siya sa daigdig na ito. Walang awang ang pinatay ng mga taga-heavenly demon cult ang mga mamamayan sa lugar. Ngunit dahil sa may talento si Ji Changsheng para sa cultivation, ay nakaligtas siya sa kamatayan, pero sa pilitan naman siyang dinala sa heavenly demon cult, upang puwersahan ding pasalihin sa kanilang sekta. Sunod ay sinabi nga ni Ji Changsheng, na isang mapagmahal at mabuting tao naman siya, at dati ay ginagawa lang niya ang mga bagay na nais niyang gawin, pero matapos na siyang maging miyembro ng heavenly demon cult, ay wala na siyang magawa kundi sundin o gayahin ang nakasanayan ng mga disipulo dito. Bukod doon ay sinabi din sa atin na inabot siya ng kalahating taon upang mapatay ang lahat ng mga disipulo ng heavenly demon cult na sumugod at pumatay sa lahat ng mga mamamayan sa lugar kung saan siya dating nananatili. Matapos nito, ay nagtagumpay siya sa pag-condense ng blood evil chi, at dahil sa mabilis niyang pag-abot sa chi refinement stage, ay natuon sa kanya ang atensyon ng mga leader ng heavenly demon cult. Kaya nung mga panahon na yon, ay inakala niyang nagsimula na siya sa pagtahak,
sa landas upang maging isa sa mga malalaking tao o leader ng demonic cult. Pero sino daw bang mag-akala na ang mga leader ng demonic cult ay ipapadala siya sa Xuando Temple upang maging isang espiya, at dahil nga sa kitang-kita ang masamang enerhiya na bumabalot at nagmumula sa kanya, ay wala umanong ibang paraan upang madaya niya ang pagpasok sa Xuando Temple. Dahil dito, ay napapamura na nga lang din siya sa mga taga-Heavenly Demon Cult, dahil ang ginawa lang naman daw niyang kasalanan, ay ang pagpatay sa anak ng isang Outer Elder, bukod dun ay napatawad naman na daw niya ang lalaking yun, ngunit ang ipinalit sa lahat ng kabutihang ginawa niya, ay tanging puot lamang. Sunod ay biglang nagliwanag ang kanyang token, matapos siyang tawagan ng isa sa kanyang kaibigan, na sinasabing may interesanteng palabas silang kailangang makita. Agad naman niyang pinuntahan ang kanyang kaibigan, at ito nga ay si Li Daoyan mula sa Li Cultivation Family. Si Li Daoyan ay mayroon umanong teribleng talento, bukod doon ay zero din ang kanyang EQ o Emotional Quotient, gayon na din ang kanyang IQ o Intelligence Quotient. Gayunpaman, ay mayroon naman siyang tita na talaga namang nakakatindig balahibo ang kagandahan, at ito nga ay walang iba kundi si Li Changzi. Si Li Changzi ay isa sa mga 8 Meridian Masters ng Xuando Temple, at hawak nga niya ang isang mataas na posisyon, kaya naman talagang napakalaki ng kanyang hinaharap, isa siyang prestihiyosang babae. At magmula nga daw nang makilala niya ang tita Li Changzi ni Li Daoyan, ay naging best friend at kauna-unahang kaibigan na niya si Li Daoyan dito sa Xuando Temple. At ang pagiging pangunahing immortal sect nga daw ng Xuando Temple, ay nakamit nila sa pamamagitan ng pakikipaglaban, bukod dun ay taglay din ng Xuando Temple, ang isang Supreme Defensive Treasure, at ito nga ay ang tinatawag na Xuanwan Merit Pagoda. Hindi na nga daw mabilang ang taon at haba ng panahon, nang nagaganap na labanan sa pagitan nila ng Heavenly Demon Cult, pero kahit gaano kalakas at kaarogante ang mga disipulo ng Heavenly Demonic Cult, ay hindi nila nagawang wasakin at sirain ang depensa ng Xuanwang Merit Pagoda. Dahil din dito, ay naging desperado ang mga taga-Heavenly Demonic Cult, at patuloy nga sila sa pagpapadala ng mga espiya, upang wasakin ang Xuanwang Merit Pagoda, mula sa loob ng Xuando Temple. Sunod ay tinanong nga ng ating bida, kung ano ang malaking kaganapan na sinasabi ng kanyang kaibigan, at sinabi nga ni Li Daoyan, na matalas umano talaga ang mga mata ni Ji Changsheng, dahil nagkatotoo ang sinabi niyang espiya ng Heavenly Demonic Cult, si Bing Ziping. Matapos nga daw magbigay ng report si Ji Changsheng patungkol kay Bing Ziping, ay agad nilang inimbestigahan ang kanyang background, kaya naman natuklasan nilang nagmula siya sa Heavenly Demonic Cult, sabay tanong kung paano umanong napansin ni Ji Changsheng, na may mali sa mga galaw ni Bing Ziping. Sinabi lang naman ni Ji Changsheng, na dati umano silang magkasama ni Bing Ziping sa isang kwarto, at habang natutulog nga daw si Bing Ziping, ay nagsasalita ito at binanggit niya ang patungkol sa Heavenly Demonic Cult. Kasunod nito ay naisip nga ng ating bida, na hindi naman talaga dapat nagsasalita ng tulog ang mga espiya, dahil isa umano yun sa kauna-unahang itinuturo sa mga espiya. Bukod dun ay naisip nga din niya, na ang binigay na misyon ng Heavenly Demonic Cult sa kanya, ay ang pagigihan niya ang kanyang pag-cultivate, nang sa ganun ay mapabilang siya sa mga opisyal ng Xuando Temple. Kaya naman habang tulog at nananaginip daw si Bing Ziping, patungkol sa pagpapadala sa kanya ng Heavenly Demonic Cult upang maging espiya, ay agad niya itong sinumbong sa isa sa mga disipulo ng Xuando Temple, kaya naman agad din nila itong hinuli. Pero hindi nga daw siya maaaring sisihin ng mga taga-Heavenly Demonic Cult, kung ginamit niya si Bing Ziping upang patunayan ang katapatan niya sa Xuando Temple. Sunod ay tinanong nga ni Ji Changsheng, kung ano na ang nangyari kay Bing Ziping ngayon, pero sinabi lang naman ni Li Daoyan, na huli na umano ang pagkamusta ng ating bida, dahil ngayon ay wasak at nagkalat na ang kanyang kaluluwa, at tanging mga bakas na nga lang daw ng dugo ni Bing Ziping, ang naiwan. Sunod ay tinanong naman ni Ji Changsheng, kung hindi ba nila sinubukang anyayahan na lang na bumaliktad si Bing Ziping, dahil mukhang hindi pa naman daw huli ang lahat, upang talikuran ni Bing Ziping ang Heavenly Demonic Cult, at pagsisihan ang mga kasamaan na kanyang nagawa. Pero sinabi lang naman ni Li Daoyan, na magaling umano sa lahat ng bagay ang ating bida, maliban na lang sa tila isa siyang walang muwang, dahil ang mga disipulo nga daw ng Heavenly Demonic Cult, ay tiyak na hindi na magagawa pang magbago. Sunod ay sinabi nga din ni Li Daoyan, na ang mga disipulo ng Heavenly Demonic Cult na nakapag-condense na ng Blood Evil Chi, ay may bahid na ng dugo ang mga kamay, bukod doon ay hindi lang din iisa ang kanilang mga napatay. Kaya naman kung sakaling may makaharap siyang disipulo ng Heavenly Demonic Cult, ay kailangan niyang patayin agad ito, dahil ang pagpapakita ng awa sa kanila, ay tila pagmamalabis sa kanyang sarili.
Sunod ay sinabi nga din daw ni Tita Li Changxi, na sa pamamagitan ng soul searching technique na ginamit nila kay Bing Ziping, ay natuklasan nilang hindi lang iisa, ang espiya na pinadala ng mga Heavenly Demonic Cult ngayong taon, at kahit pa umano hindi nila kilala ang mga espiyang ito, ay tiyak na ma-expose naman sila sa isasagawang Inner Disciple Assessment. Sunod ay sinabi nga din niya, na kailangang mag-ingat ng ating bida, dahil matapos niyang isumbong si Bing Ziping, ay tiyak na magiging desperado ang iba pang espiya sa pagpatay sa kanya, upang maipagiganti si Bing Ziping. Kaya naman agad nitong sinabi na magmula ngayon, ay mas magiging maingat na siya, bukod doon ay nararapat nga lang daw na mamatay, ang mga disipulo ng Heavenly Demon Cult na nagdudulot ng kaguluhan. Sunod ay sinabi naman ni Li Daoyan, na tiyak umanong nakakuha ng merit ang ating bida, matapos niyang isumbong si Bing Ziping, at bukod nga daw sa talento ni Ji Changsheng, ay magkaibigan pa sila, kaya naman sinabi ni Tita Li Changxi, na matapos siyang makapasa sa assessment ay kukunin siya ni Tita, bilang direktang disipulo niya. Dahil dito ay tiyak umanong makakarating sa kalangitan ng ating bida, kaya naman magmula ngayon ay palagi na siyang yayakap sa mga binti ni Ji Changsheng, upang makakita din siya ng langit, pero sinabi naman ni Ji Changsheng, na nakakahiya ang kanyang ginagawa. Samantala, makalipas pa nga ang ilang sandali ay umuwi na ang ating bida, at dito ay naisip niyang hindi maganda ang kanyang sitwasyon, at dahil sa naabot na niya ang peak ng chi refinement stage, ay maaari na siyang makapag-breakthrough sa foundation establishment anumang oras. Ngunit dahil sa malakas at makapalang blood evil chi sa kanyang katawan, ay mapanganib para sa kanya ang pananatili dito sa Xuando Temple, kaya naman kailangan niyang makaisip ng paraan sa lalong madaling panahon. Habang patuloy naman ang pag-ensayo ng iba pang mga outer disciple, ay narinig nila ang mensahe patungkol sa pansamantalang master ng Xuando Temple, dahil ang pansamantalang master nga daw ng temple ang magsasagawa sa Chi Gathering Array sa pagkakataong ito, upang simulan ang Inner Disciple Assessment. Dahil din dito ay agad nilang sinabi, na kailangang magtungo ng lahat ng outer disciple sa plaza, dahil ang assessment ay magsisimula na, at agad na ding na-teleport ang lahat ng outer disciples. Ang Xuando Temple Chi Refinement Technique, ay ang tinatawag na Chi Gathering Art, kung saan ay tinitipon o hinihigop nito ang merit Chi, mula sa isang void. At sa tuwing nagsasagawa nga daw ng recruitment ang Xuando Temple, ay lagi nilang basihan ang mga talento, pinagmulan, pagkakakilanlan ng mga nais maging disipulo, pero mas pinapahalagahan nga daw nila ang merit ng isang tao. Dahil ayon sa paniniwala ng Xuando Temple, ay tanging ang mga nagtataglay lamang ng merit Chi, ang maaaring makapasok o makapasa upang maging inner disciples, kaya naman ang mga magagalang, tumutulong sa mga mahihina, at nagliligtas ng mga mamamayan, ay tiyak na mayroong mataas na antas ng merit. Bukod doon, ay nagiging basehan nga din daw ng Xuando Temple ang mga nabanggit, sa karakterisidad ng isang disipulo, kaya naman hindi sila nagdadalawang isip na i-cultivate ang mga may matataas na merit. Pero ang ating bida nga daw, ay hindi naglakas ng loob upang aralin ang Chi Gathering Art ng Xuando Temple, dahil alam naman niya sa kanyang sarili, na tanging maabsorbo lang niya ay ang Blood Evil Chi. Plano na nga din daw sana niyang humanap ng paraan, upang makapagdahilan at hindi mapasama sa gagawing assessment, pero sino daw ba kasing mag-aakala, na biglaan pala ang gaganaping assessment ng Xuando Temple, kaya naman ngayon ay wala siyang magawa, kundi isipin kung ano ba ang mga mabubuting bagay na kanyang nagawa dati. Sunod ay lumapit naman ang isang elder sa kanilang temple master, at matapos nga itong magbigay galang, ay tinanong niya kung hindi daw ba dapat ay 3 araw pa, bago ganapin ang Inner Disciple Assessment, pero sinabi lang naman ng temple master, na may libreng oras umano siya ngayon, kaya mas mainam kung ngayon na nila ito ganapin. Sunod ay sinabi nga nito, na isang maliit na bagay lamang umano ang Inner Disciple Assessment, kaya naman bakit kailangan pa itong pangunahan ng temple master? Pero sinabi lang naman ng temple master na nasa mood siya ngayon, bukod dun ay nais nga din daw niyang makita, ang mga magiging disipulo ng kanilang temple sa henerasyong ito, at dahil sa ipinagkatiwala umano ni Senior Sister Linglong ang Xuando Temple sa kanya, ay kailangan niyang pag-igihan ng kanyang trabaho, at hindi siya pwedeng tamarin. Sunod ay sinabi nga sa atin, na si Temple Master Linglong ay ang pinakamalakas sa ilalim ng kalangitan, at dahil sa kanya, ay naging pangunahing immortal sect ang Xuando Temple, kaya naman ang successor o tagapagmana, ay matinding pressure ang kinakaharap. Bukod doon, ay kailangan nga daw ipakita ng bagong Temple Master, ang pagsisikap niya, lalo na at hindi naman niya kayang pantayan ang lakas ng dating Temple Master, na si Linglong, at agad na din binati ng mga opisyal ng Xuando Temple ang kanilang Temple Master,
at isa na nga dito si Tita Li Changzi. At habang nasa plaza nga ang mga outer disciples, ay tinanong ng isa ang kanilang temple master, kung may mga natitipuhan na bang bagong disipulo ito, pero sinabi naman ng temple master na hindi nila kailangang magmadali, at dahil sa ngayon palang nagsisimula ang Chi Gathering Array, ay kailangan pa nilang maghintay ng ilang sandali. Bukod doon ay sinabi nga din ng temple master, na karamihan sa mga outer disciple, ay mukhang kamakailan pa lamang naabot ang Chi refinement stage, at dahil sa wala pa nga daw umabot sa edad na 30, ay hindi pa ganun kadami ang karanasan nila sa buhay, kaya wag daw silang masyadong umasa, dahil mainam na nga daw kung ilan sa mga ito ay ma-activate ang merit Chi. Tama-tama wika naman ng isa, dahil ang proseso nga daw ng pag-recruit ng Xuando Temple, ay talaga namang hindi ganun kadali, kumpara sa ibang mga sekta, na tanging tinitignan lamang ay ang ugali at talento ng tao, bukod doon ay tanging ang mga hindi pa umaabot sa edad na 30 ang may pagkakataon, na kumuha ng pagsusulit sa kanila. Sinabi nga din ni Tita Li Changzi, na mas mainam umano ang kalidad kaysa bilang, kaya naman pala dekalidad talaga siya, at ang Xuando Temple nga daw, ay hindi mananalo sa ibang sekta kung bilang o dami ng disipulo ang usapan, pero kahit na sila ang may pinakamaliit na bilang ng mga disipulo, ay nangunguna pa din naman sila, dahil sa dekalidad ang kanilang mga miyembro. At dahil kailangan nga daw ma-trigger ng mga outer disciple ang merit Chi, bago sila umabot sa edad na 30, at bago nila maabot ang Chi refinement ay talaga namang mahirap, kaya sa huling inner disciple assessment nilang naganap, ay 13 tao lamang ang nakapasa. At ngayong taon nga daw, ay mas malala pa ang mga disipulo sa nagaganap na assessment kumpara sa nakaraan, kaya hindi daw umaasa ang matanda sa kanan, na mayroong makakapasa sa assessment na ito, pero bigla namang nagtungo ang isa pang matanda sa kanyang tabi, at tinanong kung ang nakikita daw ba niya, ay ang tinatawag na petal, mula sa merit golden lotus. Sinabi naman ng isa pang tita, na lumalabas lamang ang lotus petal, pag ang isang tao ay nakapagligtas ng hindi bababa sa 100,000 buhay, kaya naman ang bata umanong nakapagpalabas ng lotus petal, ay nababagay upang maging disipulo ng kanilang Shengxiu lineage. Pero sinabi naman nito, na mukhang malabo na umano ang mga mata ni tita, dahil kahit pamulat na mulat ito, ay hindi niya nakikita ng malinaw na ang batang nakapagpalabas ng lotus petal, ay isang prodigy na nababagay sa kanyang Yanxia lineage. Kaya naman nangiti na lamang ang kanilang temple master, at sinabing ang dalawang gurang umano ay mga lineage master na. Kaya bakit sila umaasta na parang mga bata at walang dignidad, sabay tanong kung ang pangkaraniwang lotus petal ba, ay sapat na upang maging dahilan ng kanilang away. Pero isang malaki at gintong yinyang pagoda pa nga ang bumaba mula sa kalangitan, kaya naman napa-holy shit ang temple master, dahil isa umano itong humanitarian merit at Xuanwang body infusion. Agad na ding nagtungo sa ating bida ang gintong kidlat, mula sa gintong pagoda, kaya naman masyado ang kanyang pagtataka, matapos maramdaman na ang enerhiyang ito ay ang tinatawag na merit chi mula sa kalangitan, sabay tanong sa kanyang sarili, kung ngayon daw ba ay hindi na niya kailangan pang tumakas dito sa Xuando Temple. Agad na ding naisip ng temple master, na malamang umano sa may depekto ang kanilang Chi gathering technique, pero agad din naman niyang naisip na hindi ito maaari, dahil ang Xuanwang Merit Pagoda umano, ay ang supreme divine artifact ng daigdig na ito, kaya hindi ito maaaring magkamali. Bukod doon ay naisip nga din niya, na bago pa lamang siya sa kanyang posisyon bilang temple master, pero nagkaroon na siya agad ng disipulo na napili ng Xuanwang Merit Pagoda, kaya naman tiyak na isa umano itong mandato mula sa kalangitan, at patunay na ang Xuando Temple ay mas lalakas pa sa kanyang pamumuno, dahilan upang makaramdam siya ng matinding kagalakan. Nakakagalak, talaga namang nakakagalak wika pa nga nito, sabay tanong kung ang batang ito daw kaya sa kanyang harapan, ay reincarnation ng isang malakas na nilalang, isang matuwid at malakas na nilalang wika pa nga niya, dahil kung hindi umano, ay tiyak namang hindi magkakaroon ng ganun kataas na merit ang isang bata, na hindi pa umabot sa edad na 30. Sunod ay sinabi nga din ng isa, na ang tunay na immortal reincarnation ay 1 o 2 beses pa lamang naganap, sa kanilang Xuando Temple, kaya naman napapatanong din siya, kung ang ating bida daw ba ay isang importanteng nilalang, kundi man ay isang tunay at malakas na immortal mula sa upper realms. Pero sinabi naman ni Tita Li Changzi, na nagkakamali sila, agad na din niyang sinabi na ang pangalan ng bata ay Ji Changsheng, bukod dun ay pinanganak nga din daw ang ating bida bilang isang mortal sa teritoryo ng kanilang Li family. At dahil sa pangkaraniwan lamang ang background o pagkakakilanlan ni Ji Changsheng, ay isa siya sa nakakatanggap ng proteksyon mula sa kanilang pamilya. Sinabi nga din ni Tita, na kamakailan lamang ay sinuplang ni Ji Changsheng sa kanya,
ang isang espiya mula sa Heavenly Demon Cult, ganun ba wika naman ito, at yun nga daw pala ang dahilan kung bakit pumatay siya ng isang outer disciple, gayunpaman, ay tiyak naman daw siyang hindi dapat ganito kataas ang merit chi ni Ji Changsheng, matapos niyang ma-report ang patungkol sa isang espiya lamang. Sinabi naman ni Tita na sa pangkaraniwang pagkakataon umano, ay mababa nga lang ang nakukuhang merit chi sa pag-report ng mga espiya, pero iba nga daw ang pagkakataong ito, dahil ang spy na kanyang nahuli, ay walang iba kundi ang anak sa labas ng leader ng Heavenly Demon Cult. At matapos nga nilang marinig ang katagang anak sa labas, ay agad nilang nilabas ang kanilang mga pakwan, upang agad na magchismisan, pero napa-holy shit nga din ng isang ito, dahil hindi pa umano naaabot ni Ji Changsheng ang Foundation Establishment Stage, ay magiging mortal na kaaway na niya ang pinakamalakas na demonyo, sa daigdig na ito. Agad nga ding sinabi ng Temple Master, na ang leader ng Heavenly Demon Cult na si Yu He, ay minsan ang nakaharap at nakalaban ng kanyang senior sister Linlong, kaya naman tiyak umanong matinding pressure ang kakaharapin ni Ji Changsheng. Pero interesante nga daw ang patungkol sa anak sa labas ng matandang demonyo na si Yu He, dahil ang anak ng matandang demonyo sa pinakasalan niyang Holy Maiden ng Bliss Sect, ay isa umanong basura at walang talento, kaya naman ang anak sa labas niya na si Bing Ziping, ay ang totoong tagapagmana ng matandang demonyo na si Yu He, bukod dun, ay maaari umanong maging isa sa mga leader o demonic giant si Bing Ziping, kung saan ay maaaring magdulot ito ng malaking sakuna. Pero sinabi naman ng isang tita, na masyado daw yatang mataas ang kumpiyansa ng matandang demonyo, dahil pinadala nito ang anak niya sa labas dito sa Xuando Temple, sabay tanong kung tiwala daw kaya ang matandang demonyo, na makakapasa sa assessment ang kanyang anak sa labas, na agad namang kinumpirma ni Tita Li Changzi. Ayon nga daw sa imbestigasyon ng ating tita, ay napag-alaman niyang ipinag-utos ng matandang demonyo, ang pagpatay sa mahigit 100,000 katao para sa kanyang anak, pero matapos nga daw mapatay ng mga ito ang mahigit 100,000 katao, ay inatake naman sila ng matandang demonyo, at ibinigay sa kanyang anak sa labas ang last hit, o pagkitil sa buhay ng mga ito. Dahil dito ay tila na ipaghiganti ni Bing Ziping, ang kamatayan ng mahigit 100,000 katao, dahilan upang maka-earn siya ng mataas na merit chi, at kung hindi nga lang daw na-report ni Ji Changsheng ang pagiging espiya ni Bing Ziping, ay tiyak na ang anak sa labas ng matandang demonyo, ang nakapagpalabas ng Xuanwang Golden Pagoda. Sinabi nga din ni Tita Li Changzi, na gagamitin ng mga demonic cultivators ang lahat ng pamamaraan, upang sila ay lumakas, pero bihira nga daw ang tulad ng matandang demonyo na gagawin ng lahat, para sa kanyang anak sa labas. At dahil sa magkapantay lamang ang reputasyon ng Bliss Sect at Heavenly Demon Cult, ay hindi kayang manipulahin ng matandang demonyo ang kanyang asawa, at kung nanatili nga daw si Bing Ziping sa Heavenly Demonic Cult, ay tiyak na papatayin din ng kanyang asawa ang anak niya sa labas. Dahil dito, ay minabuti ng matandang demonyo na papasukin o pasalihin sa Xuando Temple ang anak niya sa labas, at kung sakaling si Bing Ziping nga daw ang nakapagpalabas sa pagoda, ay tiyak na mapapabilang ito sa kanilang inner disciples. Ang Xuando Temple, ay ang pangunahing matuwid na immortal sect sa daigdig, habang ang Heavenly Demon Cult naman, ay nangunguna sa lahat ng mga demonic cults, kaya naman sa tulong ng matandang demonyo, ay wala sanang limitasyon ng hinaharap ng kanyang anak sa labas, kung saan ay maaari din itong maging Temple Master ng Xuando Temple, at kahit espekulasyon nga lang daw nila ito ngayon, ay hindi sana ito imposibleng mangyari. Matapos nito, ay agad namang tinanong ng Temple Master, kung paano natuklasan ni Ji Changsheng na isang espiya si Bing Ziping, at agad nang sinabi ni Tita, na narinig ni Ji Changsheng ang pagsasalita ni Bing Ziping habang ito ay tulog, kaya naman natahimik ang lahat, dahil hindi sila makapaniwala na dahil sa isang chismis lamang, ay nabiyayaan ng mataas na merit chi ang ating bida. Dahil din umano dito, ay sigurado siyang hindi reincarnation ng isang malakas na immortal mula sa upper realm ang ating bida, at dahil sa napigilan niya ang plano ng matandang demonyo na si Yu He, ay naagaw ni Ji Changsheng ang oportunidad, na sana ay para sa anak sa labas ng matandang demonyo. Pero sinabi naman ng Temple Master, na hindi na umano mahalaga kung reincarnation ng isang malakas na immortal, o naresolba ni Ji Changsheng ang problema na maaari sanang kaharipan ng Xuando Temple, at dahil sa isa siyang tinatawag na merit seedling, ay kailangan nilang ibigay ang buong suporta ng Xuando Temple sa kanya. Muli ay sinabi nga ng Temple Master, na hindi reincarnation ng isang malakas na immortal si Ji Changsheng, kaya kailangan nilang mas pag-ingatan ang pag-cultivate sa kanya, na agad namang kinumpirma ng isang tita, dahil ang mga tunay na immortal umano, ay may background o kaalaman na sa pag-cultivate, habang ang ating bida naman, ay tila isang blankong slate,
Gayunpaman ay mas mainam umano ito, dahil mas madali nilang magagabayan si Ji Changsheng. At dahil sa isang blankong slate nga daw si Ji Changsheng, ay tiyak na ituturing niyang tahanan ng Xuando Temple, na maaaring tumulong at gumabay sa kanya, lalo na at bata pa lamang siya, pero naging mortal na kaaway na niya ang leader ng Heavenly Demon Cult. Bukod dun ay sinabi nga din ng isang tita, na isang matuwid na sekta ang Xuando Temple, kaya naman kung hindi nila puprotektahan si Ji Changsheng mula sa mga taga-Heavenly Demonic Cult, ay hindi na nila maaari pang banggitin ang patungkol sa pag-ubos sa mga demonyo, gayon na din ang pagdepensa sa Dao. Dahil dito, ay sinabi nga ng Temple Master na mukhang makakabuti umano, kung magiging direktang disipulo niya si Ji Changsheng, pero agad namang sinabi ni tita na hindi ito maaari, dahil matapos ma-report ni Ji Changsheng ang patungkol sa espiya, ay naipangako na niya sa ating bida, na magiging direktang disipulo niya ito, pag nakapasa siya sa assessment. Dahilan upang magulat at sumakit ang ulo ng Temple Master, at muli ay sinabi nga niyang hindi siya makakapayag, pero bigla namang tumalikod si tita, at tinanong kung ang Temple Master daw ba nila, ay tulad din ng iba, na iniisip na hindi siya magiging mabuting master para sa ating bida. Dahil dito ay hindi nga nakapagsalita ang Temple Master, at dahil sa alam naman daw niyang dekalidad si tita, ay hindi niya ito maaaring ipahiya sa harap ng madaming tao, pero sinabi naman ng isa, na 8 na umano ang naging disipulo ni tita, at ang lahat nga daw ng 8 naging disipulo niya, ay sumakabilang buhay na, bukod dun ay mabuting bata nga daw si Ji Changsheng, kaya naman sana ay bigyan niya ito ng pagkakataong humaba pa ang buhay. Pero sinabi naman ni tita, na ang lahat ng pagnanasa at pagnanais sa daigdig na ito, ay tila isang malaking panaginip lamang, kaya hindi nila kailangang alalahanin o isipin, ang patungkol sa buhay o kamatayan, dagdag pa nga ni tita, na hindi importante kung mahaba o maikli man ang maging bihay ng isang tao, dahil ang kasiyahan at nakamit lamang ng isang tao sa kanyang buhay ang mahalaga, at ang 10 taon nga daw na pag-aaral ng ating bida sa ilalim ng kanyang palda, ay katumbas ng 100 taong buhay na walang katuturan. Ayon nga din kay tita, ay tinutuligsa ng immortal cultivation ang kalangitan, kaya naman ang buhay at kamatayan ay pangkaraniwan lamang para sa mga cultivators, at ang 8 mahalagang disipulo nga daw niya, ay walang sapat na lakas, kaya naman hindi nila kinayang mag-breakthrough, at labanan ang ilusyon ng buhay at kamatayan. Sabay ngiti at sinabing iba si Ji Changsheng, na nakapag-condense ng merit petals kahit pa nasa chi refinement stage pa lamang siya, dahil dito ay mataas at malaki ang pangarap niya para sa ating bida, na maaari umanong maging tagapagmana niya. Bukod doon, ay inaasahan nga din niyang makakapag-breakthrough ito at malalagpasan ang ilusyon ng buhay at kamatayan, kaya inaasahan din niya na magiging tunay na immortal ang ating bida. Dahilan upang muli ay mapa-holy shit ang isang ito, dahil mukhang iniisip umano ni Tita Li Changzi na buhay pa din siya ngayon, nang dahil sa taglay niyang lakas. Bukod dun ay sinabi nga din ito, na mukhang hindi na naman nainom ni Tita ang gamot niya, kaya naman sinusumpong na naman siya ngayong araw. Pero sinabi naman ni Tita, na isang pangkaraniwan at mahinang cultivator nga lang daw siya, at ang tulad niyang nasa unity stage pa lamang, ay walang karapatan upang gambalahin ang kanyang Dao Heart. Bukod dun ay sinabi nga din ni Tita, na nasa tamang pag-iisip siya, at ang lalaki nga daw sa kanyang likod ang may sakit sa utak, dahil tila nag-iilusyon lamang siya at walang kamalayan sa sarili. Sinabi nga din ito, na ang Diyosa at Gurang ay malaki ang diferensya. At ang mga insektong katulad ng Gurang, ay hindi kayang unawain ang mga sinasabi niya, kahit papaulit-ulit niya itong ipaliwanag, basta ang malino nga lang daw ngayon, ay alam niyang siya lamang ang maaaring maging master ng ating bida, at kung ipapaubaya nga daw niya si Ji Changsheng sa kanila, ay masasayang lamang ang talento nito, kaya naman sinabi ng Temple Master, na hayaan na lang nilang si Ji Changsheng ang pumili ng kanyang magiging master. Samantala, sa kasalukuyan nga ay hindi naman makontrol ng ating bida ang kanyang cultivation, bukod doon, ay maaari na din daw niyang maabot ang foundation establishment stage, anumang oras, kaya naman masyado ang paghanga ng iba pang mga disipulo sa ating bida. Sunod ay sinabi nga sa atin, na ang mga chi refinement stage cultivators, ay nananatili bilang mga outer disciples, at ang pag-abot sa foundation establishment stage, ay isang threshold, at ang isa sa pinaka-importanting basehan sa talento ng isang cultivator. Kaya naman ang foundation establishment stage, ay tila nagiging isang salaan ng mga cultivators, bukod doon ay hindi nga daw ganun kadami ang nakakalagpas sa cultivation stage na ito, at isa sa 10 cultivators lamang ang may kakayahan na maabot ang mas mataas na antas ng cultivation. Pero matapos nga daw silang makalikha ng foundation establishment skills,
ay naging mas madali na ang pag-abot sa antas ng cultivation na ito, gayunpaman ay isa sa 8 pa din ang ratio nito, kaya naman napapatanong sa kanyang sarili ang ating bida, kung hindi daw kaya magiging hadlang sa pagiging isang espiya niya, ang kasalukuyan niyang talento sa pag-cultivate. Hanggang sa bigla na nga lang din siyang nangiti, at habang patuloy ang pagliyab ng enerhiya o merit chi ng ating bida, ay tinanong nito ang kanyang sarili, kung anong spy daw ba ang iniisip niya, sabay sabi na din, na ngayon ay siya ang bago at nangungunang inner disciple ng Xuando Temple, at kandidato upang maging Temple Master sa hinaharap, isang rising star sa matuwid na sekta, kaya ano daw ba ang dapat niyang ikatakot? At maliban nga daw sa pagiging merit seed lang niya, ay tiyak na hindi naman siya maaaring manatili na lamang sa dilim, at tiyak na matutuon sa kanya ang atensyon ng lahat, dahil sa kasalukuyan niyang lakas. Bukod doon ay naisip nga din niya, na hindi niya pinakita ang tunay niyang lakas nung panahong nasa Heavenly Demonic Cult pa lamang siya, kaya naman ang mahinang nilalang at pangkaraniwang Outer Elder, ay nagawa siyang ipadala sa Xuando Temple upang maging espiya at para na din mamatay, at dahil nga din sa tinago niya ang kanyang lakas, ay walang sino man sa mga opisyal ng Heavenly Demon Cults, ang sinubukang protektahan ang ating bida. At dahil nga daw sa natutunan niya sa kanyang naging karanasan, ay dapat niyang ipakita na walang makakatumbas sa kanyang talento, nang sa ganon ay matuon ang atensyon ng lahat ng mga opisyal dito sa Xuando Temple sa ating bida. Bukod nga daw sa pag-abot niya ng Foundation Establishment Stage, ay mas nararamdaman na din niya ang Blood Evil Chi sa kanyang katawan ngayon, at dahil sa nag-aalab ang Blood Evil Chi na ito, ay pakiramdam din ng ating bida na 10 beses ng mas malakas ang kanyang katawan ngayon, at mukhang maaari nga daw niyang pagsabayin, ang pag-cultivate sa Blood Evil Chi at Merit Chi. Napansin naman ng Temple Master, na ang merit ng ating bida ay nagawa siyang dalhin sa mid-level ng Foundation Establishment Stage, at ang physique o pisikal na lakas nga daw ni Ji Changsheng, ay nalagpasan ng lakas ng mga pangkaraniwang cultivators, pero agad nga din niyang tinanong, kung bakit daw may Blood Evil Chi si Ji Changsheng sa kanyang katawan. Sinabi naman ni Tita, na matapos madiskubre ng sinuman ang pagiging isang spy ni Bing Ziping, mula sa Heavenly Demon Cult, ay tiyak umanong iisipin ng pangkaraniwang tao ang kanilang kapakanan, upang makaiwas na din sa problema at kapahamakan na maaari nitong idulot. Pero si Ji Changsheng nga daw, ay hindi nagdalawang isip na ipabatid sa kanya ang impormasyong ito, kaya parang napagpasyahan na din ni Ji Changsheng ang pagpatay kay Bing Ziping, gayunpaman, ay hindi naman daw ito tulad ng sa ibang mga cultivators, na pumapatay o nagpapasyang pumatay nang wala namang dahilan. Bukod doon ay sinabi nga din ni Tita, na sa pagkakakilala niya kay Ji Changsheng at sa ugali nito, ay maaaring nakapatay na din siya ng mga disipulo ng demonic cult dati, kaya hindi na din nakakapagtaka kung magkaroon man siya ng Blood Evil Chi sa kanyang katawan. Agad namang naunawaan ng Temple Master ang punto ni Tita Li Changzin, at dahil sa naka-earn nga daw ng merit ang ating bida, sa pamamagitan ng pag-report niya sa anak sa labas ng matandang demonyo, at dahil sa may sapat din siyang talento, at dahil sa rekomendasyon ni Tita Li Changzi, ay alam niyang malayo ang mararating ng ating bida, at agad na siyang gumamit ng teleportation skill, upang dalhin sa kanilang harapan si Ji Changsheng. Matapos nito, ay agad namang sinabi ng matanda sa kaliwa, na narito ngayon ang Temple Master, gayon na din ang 8 Meridian Masters ng Xuando Temple, pero bakit hindi pa daw nagbibigay respeto ang ating bida? Kaya naman agad itong tumayo, upang batiin ang Temple Master, gayon na din ang 8 Meridian Masters ng Xuando Temple, at dito nga ay agad na binanggit ng Temple Master, ang patungkol sa pag-report ni Ji Changsheng sa spy mula sa Heavenly Demonic Cult, sabay tanong kung alam ba niya ang pagkatao ni Bing Ziping. Pero tinanong lang naman ng ating bida, kung anong pagkatao ng isang espiya mula sa Demonic Cult ang sinasabi ng Temple Master, sabay tanong na din, kung hindi daw ba at pangkaraniwang disipulo lang ng Demonic Cult ang mga spy. Dahilan upang mangiti ang Temple Master, at sinabi na mukhang minala si Bing Ziping, habang naging maswerte naman daw ang ating bida, dahil isang espesyal na spy ang naisaplom niya, sabay sabi na anak sa labas ng matandang demonyo na si Yu ang spy na yon. Agad namang tinanong ni Ji Changsheng, kung sino ang matandang demonyo na si Yu He, at dito nga ay sinabi ng Temple Master, na nakalimutan niyang pangkaraniwan lang pala ang pinagmulan ng ating bida, kaya naman normal lang na hindi niya alam ang patungkol kay Old Demon Yu He. Sunod ay sinabi nga nito, na ang matandang demonyong Yu He na kanyang tinutukoy, ay walang iba kundi ang leader ng Heavenly Demon Cult, at ang pinakamalakas na demonyo sa kasalukuyan, dahilan upang mapa-holy shit ang ating bida, dahil hindi nga niya alam na anak pala siya sa labas ng leader ng mga demonyo, at basta-basta na lang niya itong isinuplang. Sunod ay napapatanong na nga lang din ito sa kanyang sarili,
kung may sakit ba sa utak ang leader ng Heavenly Demon, at kung bakit pinadala nito ang kanyang anak sa labas, dito sa Xuandu Temple upang makipaglaro kay kamatayan. Bukod doon ay naisip nga din ni Ji Changsheng, na ngayon ay naging mortal na kaaway na niya ang pinakamalakas na demonyo, kahit nag-uumpisa pa lamang siya sa pag-cultivate, pero sinabi naman ng Temple Master na hindi niya kailangang mag-alala, at dahil sa sumali nga daw siya sa Xuandu Temple, ay obligasyon nilang protektahan ang ating bida. Sinabi nga din ng Temple Master, na kahit umano malakas ang matandang demonyo na si Yuhi, ay wala itong magagawa sa kanilang Xuandu Temple, dahil pag nais nga daw protektahan ng Xuandu Temple ang isang tao, ay walang makakagalaw o maaaring makapanakit sa kanya. Pero alam nga ni Ji Changsheng sa kanyang sarili, na hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapuprotektahan siya ng Xuandu Temple, kaya agad niyang sinabi, na kung nais siyang patayin ng leader ng Heavenly Demon Cult, ay tiyak na maraming paraan ang maaari nilang gamitin. Pero sinabi naman ng Temple Master, na hindi dapat kabahan ang ating bida, dahil ang cultivation world nga daw ay mayroong mga alituntunin, at kahit pa leader ng Heavenly Demon Cult si Yuhi, ay hindi nila ito papayag ang atakihin ng ating bida, bukod dun ay siguradong maghihiganti nga daw ang Xuandu Temple pag inatake siya ni Yuhi, kung saan ay maaaring katumbas o higit pa sa gagawin ni Yuhi, ang kanilang gagawin. Sunod ay sinabi nga ng Temple Master, na ngayon ay opisyal ng inner disciple ng Xuandu Temple ang ating bida, kaya naman kung ang mga opisyal ng demonic cult ay atakihin siya, o kahit pasalatin lamang nila ang buhok ni Ji Changsheng, ay tiyak umanong papatay ng hindi bababa sa 10 inner disciple ng demonic cult, ang mga taga Xuandu Temple. Kaya naman agad itong nagpasalamat sa proteksyon ng Xuandu Temple sa kanya, habang iniisip na tila umano wala silang utak, dahil alam niya sa kanyang sarili na matindi ang galit ng matandang demonyo sa kanya ngayon, bukod doon ay alam nga din daw niya, na hindi susunod sa alituntunin ang leader ng Heavenly Demon Cult, at hindi nga daw nila maaaring asahan, na susunod pa din sa alituntunin ang isang demonyo, na namatayan ng anak. Pero bigla namang sinabi ni Tita Li Changzi, na ang patungkol sa pag-report niya kay Bing Ziping ay hindi pa kumakalat, kaya malamang sa hindi pa din daw alam ng matandang demonyo, na patay na ang kanyang anak. Tama wika nga din ng Temple Master, bukod dun ay gagamit nga din daw siya ng Heavenly Dao Oath, upang pigilan ang pagkalat ng balitang ito, at dahil sa disipulo nga ng Xuandu Temple si Ji Changsheng, ay natural lamang na protektahan siya ng mga taga Xuandu Temple, kaya naman abot-abot ang pasasalamat ng ating bida sa kanilang Temple Master, at kay Tita. Sunod ay sinabi nga ng Temple Master, na dinala nila si Ji Changsheng sa lugar na ito, upang pumili ng kanyang magiging master, bukod dun ay sinabi nga din ito, na nakita nilang lahat ang kanyang talento gayon na din ang kanyang merit, kaya naman maging ang Temple Master umano, ay handang tanggapin si Ji Changsheng bilang direktang disipulo niya. Sabay tanong kung pumapayag ba ang ating bida. Agad naman itong naisip, na tiyak umanong ang Temple Master ang pinakamalakas dito sa Xuandu Temple, pero ang panganib na kinakaharap nga daw niya sa matandang demonyo, ay tila isang patalim na nakatutok sa kanyang likuran, at kahit pa gumamit ng Heavenly Dao Oath ang Temple Master, upang pigilan ang pagkalat ng balita, ay hindi pa din siya maaaring makampante. Kaya naman lakas loob nitong tinanong, kung sino ang mas malakas sa pagitan ng Temple Master, at ng matandang demonyo na si Yuhi, pero bigla ngang nashock ang Temple Master sa kanyang tanong, dahilan upang hindi ito makapagsalita, kaya muli ay tinanong ng ating bida ang mga 8 Meridians, kung mas malakas ba sila sa matandang demonyo, pero tulad ng Temple Master ay nagulat at natahimik lang din sila. Kaya naman sinabi ni Tita, na ang matandang demonyo ay ang pinakamalakas na demonyo sa kasalukuyan, at maging sa Xuandu Temple, ay isang tao lamang ang may kakayahan na pumihil at tumapat sa matandang demonyo, at yun nga ay ang kilala at tinuturing ng lahat na pinakamalakas sa ilalim ng kalangitan, walang iba kundi si Fairy Linglong. Pero sa kasamaang palad nga daw, ay nakafocus si Linglong ngayon sa kanyang haharaping tribulation at pag-akyat sa langit, kaya naman tiyak na hindi siya kukunin ito upang maging direktang disipulo, gayunpaman, ay nanay naman daw niya si Fairy Linglong, kaya naman agad na lumuhad ang ating bida sa harapan ni Tita, at binati nito ang bago niyang master. Pero habang nakaluhod nga siya sa harapan ni Tita, ay naisip ng ating bida na ang desisyon niya na maging master si Tita, ay hindi dahil sa pinakamalakas sa ilalim ng kalangitan ang kanyang nanay, kundi dahil sa isang dekalidad si Tita at mukhang mapagkakatiwalaan. Magaling wika naman ni Tita, dahil sa isang tingin pa lamang ay alam na umano ng ating bida kung sino ang pinakamagaling na master, at dahil sa dekalidad nga daw at hindi dami ng bilang ng disipulo ang sentro ng kanilang angkan, ay si Ji Changsheng lamang ang kukunin niyang disipulo. Bukod doon ay sinabi nga din ito, na matapos silang makarating sa kanyang tahanan,
ay titiyakin niyang mararanasan ng ating bida ang sarap ng pagiging isang inner disciple, kaya naman agad na nagpasalamat si Ji Changsheng sa kanyang master. Agad namang ginamit ni tita ang kanyang abilidad, at sinabi na hindi na umano kailangan pa ng formalidad sa pagitan niya at ng ating bida, matapos nito ay agad na din niyang inilipad si Ji Changsheng. Agad namang sumakit ang ulo ng Temple Master, habang sinasabi na masyado umano itong katawa-tawa, dahil gumamit umano ng sound isolation barrier si tita, upang hindi nila marinig ang kanilang usapan, nang sa ganun ay ma-recruit niya si Ji Changsheng sa Yaoguang lineage, sabay sabi na nag-umpisa na naman sa panloloko at panlilinlang si Tita Changzi. Sinabi naman ng matanda sa kaliwa, na kung hindi man loloko at manlilinlang si tita, ay tiyak na wala na naman siyang mare-recruit ngayong taon, at 3 taon na nga daw na walang nare-recruit ang Yaoguang lineage, kaya naman wala ding mahanap na utusan, o wala ding utusan na disipulo si tita. Tama ka wika naman ng Temple Master, at hindi naman daw sana siya mag-aalala kung ibang disipulo na lang ang kinuha ni tita, dahil masyadong talentado nga daw si Ji Changsheng para sa kanya. Sunod ay sinabi nga din ng Temple Master, na hindi naman talaga siya anak ni Fairy Linglong, dahil manugang lang daw siya ni Fairy Linglong. Bukod dun, ay namatay na nga daw ang Dao Companion o Kadual Cultivation ni Changzi na anak ni Fairy Linglong. Sinabi nga din ni Temple Master, na ang nais ni Ji Changsheng ay ang proteksyon ng kanyang senior sister na si Fairy Linglong, pero dahil sa kagandahang lalaki nga daw ng ating bida, at dahil sa makakasama siya sa araw at gabi ng biyudang manugang ni Fairy Linglong, ay mukhang hindi umano talaga disipulo ang nais nito, at mukhang nalinlang din sila ni tita. Sinabi nga din ng isang ito, na maliban sa bagay na kanilang iniisip, ay hindi rin maaasahan ang cultivation method ni tita, pero sinabi naman ni Temple Master, na naging matagumpay si Tita Changzi sa cultivation method niya. Gayunpaman, ay 8 disipulo na nga daw ni tita ang sumakabilang buhay na, nang dahil sa kanyang pagtuturo, kaya naman nag-aalala siyang sumakabilang buhay din ang ating bida. Pero sinabi naman ng isang tita, na huli na daw ang lahat, dahil ganap na ang pagiging master at disciple ni Ji Changsheng at Changzi, bukod dun ay desisyon nga din daw ni Ji Changsheng ito, at wala silang dahilan upang pigilan ang ating bida. Kaya naman napabuntong hininga na lang si Temple Master, at nasabi na lang ang good luck Ji Changsheng, habang ang isang tita naman, ay mas nag-aalala umano kay Tita Changzi kumpara sa ating bida, sabay tanong naman ng isa, kung nainom daw kaya ni Changzi ang gamot niya ngayong araw. Samantala matapos naman silang makarating sa tahanan ni tita, ay naglakad ang mga ito sa madilim na pasilyo, at dito nga ay naisip ng ating bida, na 2 beses na siyang nabubuhay, at kahit saang daigdig nga daw, ay alam niyang mas mahalaga ang abilidad sa lahat ng pagkakataon, kumpara sa kanyang pinagmulan at background. Kaya naman bago niya matapatan ang lakas ng matandang demonyo na si Yuhi, ay kailangan muna niyang kumapit sa malalamang hita ni Tita Changzi, dahil ito umano ang pinaka-importanting protective talisman niya sa pagkakataong ito, at dahil din dito, ay kailangan niyang panatilihin ang magandang relasyon sa pagitan nila ni tita. At kahit pa umano sa pamamagitan ng isang kasal, ang paraan upang mapanatili niya ang magandang relasyon nila, ay hindi mag-aatubili at magdadalawang isip ang ating bida. Bukod doon, ay alam nga daw niyang mas madaling makumbinsi ang biyanan na babae, kumpara sa biyanan na lalaki, at dahil sa magulang nga daw ni Tita Changzi si Fairy Linglong, ay tila magiging anak na lalaki na daw siya ni Fairy Linglong, pag nagpakasal sila ni tita. Pero hindi nga nito alam, kung paano niyang maaangkin ang isang magandang master, sabay tanong sa kanyang sarili, kung dapat na daw ba niyang gayahin ang mga galawan at linyahan, sa palabas na Condor Heroes, habang si tita naman ay sinabing nakarating na sila. At masyado nga ang gulat ng ating bida, matapos na magbukas ng isang apoy na portal si tita sa kanyang harapan, agad nga ding hinigop ng portal na ito si Ji Changsheng, patungo sa isang dimensyon, kung saan ay matatagpuan ang isang magandang tanawin, gayon na din ang tahanan ni Tita Changzi. Agad nga ding tinanong ng ating bida, kung ano ang lugar na ito, pero tinanong lang din naman ni tita ang ating bida, kung ano sa palagay niya ang lugar na ito, at sinabi nga ni Ji Changsheng, na tila isang moon palace ito. Agad namang kinumpirma ni tita, na isang moon palace nga ang lugar na ito, at ito din umano ang kanyang tahanan, at magmula ngayon ay siya na ding tahanan ng ating bida, na tila naka-jackpot sa loto, dahil dito na din umano gaganapin ang kanilang honeymoon. Sunod ay sinabi nga ni tita, na ang tunay na moon palace ay matatagpuan lamang sa immortal realm, at ito nga daw ay isang ilusyon lamang, at ang kanilang Yaoguang illusory veil nga daw, ay kayang gumawa ng ilusyon ayon sa nilalaman ng kanilang puso, at dahil sa nais nga daw niyang manirahan sa moon palace, ay naging isang moon palace ang lugar na ito. Sunod ay sinabi nga din nito,
na ang kanilang Yaoguang lineage illusion technique ay hindi matutumbasan ng anumang teknik sa ilalim ng kalangitan, at sa kasalukuyan nga daw niyang lakas, ay nagiging makatotohanan ang lahat ng mga ilusyon, kaya maaari itong ituring ng ating bida bilang tunay na Moon Palace. Agad namang sinabi ni Ji Changsheng na makapangyarihan pala umano talaga ang kanyang master, na sinabi namang ito ang nais niyang style ng tahanan, pero kung ayaw nga daw ng ating bida ang Moon Palace, ay maaari naman niyang gawin ang nais niya sa iba pang parte ng kanyang nasasakupan, sabay sabi na bibigyan niya ng permiso ang ating bida kalaunan, upang makontrol nito ang kanilang Yaoguang illusion array, at upang magawa nito ang kanyang nais o pangarap na tirahan. Kaya naman muling nagpasalamat si Ji Changsheng sa kanyang master, pero gusto nga din daw niya ang style ng Moon Palace, at mukhang parehas umano sila ng panlasa pagdating sa mga ganitong bagay. Mainam kung ganun, wika naman ni tita, at sinabi na sa lahat ng 8 meridians, ay kauna-unahan na buo ang Yaoguang, kaya sana umano, ay huwag dudungisan ng ating bida ang kanilang reputasyon. Huwag kang mag-alala, master, wika naman ni Ji Changsheng, na pagbubutihan umano ang pag-cultivate, nang sa ganun ay makapagbigay siya ng karangalan o kaluwalhatian sa kanilang Yaoguang lineage. Kaya naman muli ay pinuri siya ni tita, at sinabing karapat-dapat nga siya bilang nag-iisang recruit nito sa loob ng 3 taon. Dahil dito, ay muling nang arap ng gising ang ating bida, na hindi umano makapaniwala na siya lamang ang nabigyan ng pagkakataon, na maging disipulo ni tita sa loob ng 3 taon, at dahil din dito, ay nakapagdesisyon na umano si Ji Changsheng, na matapos silang ikasal ng kanyang master, ay gugugulin niya ang lahat ng kanyang oras kay tita, hanggang sa siya ay mamatay. Sunod ay muli ngang ginamit ni tita ang kanyang abilidad, kung saan ay tila sumasayaw ito habang patuloy na lumilipad, hanggang sa makarating siya sa kanyang trono. Pero habang pinagmamasdan nga ni Ji Changsheng ang kanyang master, ay bigla itong napatanong sa kanyang sarili, kung sa loob ba ng ilang libong taon, ay mag-isa lamang namumuhay ng kanyang master, sa malawak na palasyong ito. Bukod doon ay naisip din niya, na kung sa mga malalamig na gabi daw ba, ay mag-isang umiinom ng alak ang kanyang master, kung saan ay namumuhay ito ng mag-isa sa daigdig na ito, at walang sinumang nakakausap. At malamang nga daw, na sa mahabang panahon na mag-isa si tita, ay tiyak na sabik ito sa yakap, gayon na din sa init ng katawan, init ng pagmamahal, at sa lalaking katulad niya, na kayang pawiin ang kanyang kalungkutan. Pero biglang ang tinawag ni tita sa kanyang pangalan ang ating bida, at tinanong kung gaano kadami ang kanyang alaala, mula sa nakaraan niyang buhay, dahilan upang magulat at matahimik ang ating bida. At dahil sa hindi ito nakasagot sa katanungan ni tita, ay sinabi nitong huwag na siyang magkunwari pa, dahil alam nga daw ni tita na hindi siya nagmula sa daigdig na ito, pero hindi naman kailangang matakot ni Ji Changsheng, dahil siya man ay hindi rin nagmula sa daigdig na ito, kaya naman nanlaki ang mga mata nito nang dahil sa muling pagkagulat. Bukod doon, ay sinabi nga din ni tita na maaaring malinlang ni Ji Changsheng ang Temple Master, gayon na din ang iba pang mga tao, pero hindi nga daw siya malilinlang ng ating bida, dahil pareho silang hindi nagmula sa daigdig na ito. Sunod ay sinabi nga ni tita, na ngayon ay muli siyang formal na magpapakilala, at sinabi nga nito na siya ang Taiyin Star Lord, sabay tanong kung sinong divine na nilalang daw ang ating bida mula sa Immortal Realm, sabay tawag kay Ji Changsheng na fellow Taoist. Pero muli ay hindi naman agad nakasagot ang ating bida, na napapatanong sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari, sabay tanong na din kung ang magandang master daw ba niya, ay may sayad ang utak. At makalipas pa nga ang ilang sandali, ay naisipan nitong magpanggap bilang isang divine being mula sa Immortal Realm, at nag-aalinlangan nga niyang sinabi na siya ang Emperor mula sa Antarctic Longevity, na mukhang pinaniwalaan naman ni tita. At agad nga nitong sinabi na ngayon ay hindi na siya magtataka, kung bakit pakiramdam niya ay pamilyar siya sa ating bida nang unang beses pa lamang niya itong makita, sabay sabi na isa daw pala sa 6 na Imperial si Ji Changsheng, at ang tinutukoy nga niya ay ang Jade Pure True King. Muli ay tinawag nga niyang fellow Taoist ang ating bida, at sinabi na mapagkakatiwalaan talaga siya, dahil sa nakaraan nga daw nilang buhay, ay sinabi ng ating bida na muli silang magsasama matapos ang kanilang reincarnation, at mukhang ito na nga daw ang pagkakataon na tinutukoy ni Ji Changsheng, sa nakaraan nilang buhay, dahilan naman upang mapatakip sa kanyang muka, at mapabuntong hininga ang ating bida, habang iniisip na confirm umano, may tama nga ang utak ng magandang master niya.